Legacy in Disguise. Kabanata 45. Sa sandaling iyon, labis ang pagkabahala ni Elise para sa kanyang ama. Hindi niya akalaing ang taong inimbitahan ni Jerome Galland, si Zion Montclair, ay isa palang mangkukulam na nagpapanggap na manggagamot. Kung gayon, sino pa ba ang makakapagpagaling sa gulugad ng kanyang ama dito sa buong Nanjing City? Habang abala siya sa pag-aalala, biglang lumapit si Adrian Laurent kasama si Ji Tiancheng. Maingat siyang nagpakilala. Elise, ito ang tanyag na manggagamot, si Ji Tiancheng. May malawak siyang karanasan, kaya niyang pagalingin si Papa. Para bang biglang sumiklab ang liwanag sa madilim na silid. Hindi makapaniwala sina Elise at Carmela. Ang mismong tanyag na doktor na hinahangaan ng lahat ay pumayag na gamutin si George. Mabilis na yumuko si Elise, halos lumuhad sa tuwa. Master G, ang karamdaman po ng aking ama, maawa po kayo at iligtas siya. Ngumiti lamang si Ji Tiancheng, at may kumpiyansang tumugon. Huwag kayong mag-alala, Mrs. Laurent. Dahil sa kabutihan ni Mr. Laurent, gagawin ko ang lahat upang iligtas ang inyong ama. Lumapit siya kay George na nakahiga, at sa lahat ng matay huminto ang oras. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang pilak na kahon. Mula roon ay kinuha niya ang isang makinang na bilog na tableta, tila ba naglalaman ng liwanag ng langit at lupa. Maingat niyang hinati ito, at kalahati lamang ang ipinasok sa bibig ni George. Ang buong silid ay nag-aalab sa pananabik. Tahimik ang lahat. Kahit ang mga doktor na hindi naniniwala sa tradisyonal na medisina ay hindi mapigil ang maghintay, sapagkat ang humahawak ng gamot ay si Ji Tiancheng mismo, ang alamat ng kanyang panahon. Naroon sina Juliette Montreuil, Lionel Dupont, Henry Chin, at Dante Morel. Lahat sila'y nakatikim na ng himala mula kay Adrian Laurent, at agad nilang nakilala ang pinagmula ng gamot. Ngunit ang tanong, maaari ba nitong pagalingin ang halos imposibleng karamdaman, ang mataas na paraplegia? Maya-maya'y nanginig ang buong katawan ni George. Ang namumutlang mukha niya'y nagkaroon ng pulang kulay, at unti-unting bumuka ang kanyang mga mata. Bahagya niyang ungol, ngunit agad ding napanganga. Wala na ang hapdi, wala na ang kirot na tila humihiwa hanggang buto. Ang buong katawan niya'y tila baga pinuno ng apoy ng buhay. At sa harap ng lahat, sa sarili niyang lakas, umupo si George mula sa higaan. Halos sabay-sabay ang hiyawan ng mga tao. Si Elise, halos mabuwal, tinakpan ng bibig at napaiyak sa galit. Himala. Tunay na himala. Sa kanyang paningin, si Ji Tiancheng ay parang Diyos na bumaba sa mundo upang iligtas ang kanyang ama. Ngunit sa isip ni Dante Morel at ng iba pa, malinaw ang katotohanan, ang himalang ito ay hindi basta kay Ji Tiancheng. Ito ay mula kay Adrian Laurent at sa kanyang mahiwagang gamot. Sila'y nanginginig sa pagkasabik. Ang isang simpleng kalahati lamang ng kapsula, at isang paralitiko ang muling nakatayo. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Samantalang si Ji Tiancheng mismo ay hindi makapaniwala. Halos mabuwal siya sa pagkabigla. Ito ay lampas na sa medisina, ito ay himalang hindi kayang paantayan kahit ng kanluran. Sa sobrang tuwa, maingat niyang itinago ang natitirang kalahati ng tableta sa kanyang bulsa, isang kayamanang higit pa sa ginto, isang buhay na pangako ng kaligtasan. Naguguluhan si George habang nakaupo, ang kanyang mga matay puno ng pagtataka. Anong nangyari sa akin? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Naalala ko, na aksidente ako. Hindi ko magalaw ang katawan ko, pero bakit ngayon, parang mas malakas pa ako kaysa dati? Niyakap siya ni Elise, luha ang tumugon. Papa, ikaw ay muntik nang maparalisa dahil sa aksidente. Pero nailigtas ka ng ating doktor. Agad siyang lumapit kay Ji Tiancheng, at buong pusong yumoko. Maraming salamat, doktor. Kung wala ka, wala nang pag-asa ang aking ama. Agad siyang itinayo ni Ji Tiancheng, ngunit sa puso niya'y pinipigilan niyang banggitin ang totoo, na ang lahat ng ito'y hindi sa kanya, kundi kay Adrian Laurent. Mrs. Laurent, maliit na bagay lamang ito. Hindi na kailangan ng ganoong pasasalamat, mahina niyang sagot. Ngunit ang mga doktor ng ospital ay halos mabaliw sa pagkagulat. Mr. G, nakagawa ka ng pandaigdigang himala. Kung makakagawa pa ng ganito, siguradong Nobel Prize sa medisina ang makukuha mo. Napakamot si Ji Tiancheng, nahihiya. Hindi sa akin ang karangalan. Ang gamot na ito'y galing sa isang taong higit pa sa akin, isang bagay na napakabihira, at hindi kayang paramihin. Napabuntong hininga ang doktor. Sayang, kung madadami pa ang ganitong gamot, milyon-milyon ang mailigtas. Muling sumingit si Elise, ang tinig ay puno ng pag-aalala. Kung ganoon, doktor, maaari na bang makalabas si Papa? Ngunit sumagot ang doktor. Sa ngayon ay gumagaling na siya, ngunit mas mabuting manatili muna ng ilang araw para sa obserbasyon at rehabilitasyon. Sabay din ang payo ni Ji Tiancheng.
3 bahagi sa gamot, 7 bahagi sa pag-aalaga. Huwag siyang agad pauwiin. Kaya tumanggo si Elise, sige, magpapahinga muna siya dito. Nang marinig ito, ngumiti si Adrian Laurent at nagpaalam sa lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Ang aking biyenan ay gumaling na, hayaan na nating makapagpahinga siya. Isa-isang nagbigay galang at umalis sina Juliet, Henry, Leonel, Dante, at maging si G. Tiansheng. Ngunit pag-alis nila, agad na kumulo ang boses ni Carmela. Elise, hindi mo ba nakikita? Si Adrian ay isang basurang manlilinlang. Niloloko niya ang mga bigati ng lungsod. Kapag nadiskubre nila ang panlilinlang niya, tayong lahat ang malulunod sa delubyo. Parang sinabuyan ng malamig na tubig si Elise sa sinabi ng kanyang ina. Totoo, mapanganib ang ginagawa ni Adrian. Ang paglakad niya sa piling ng mga makapangyarihan ay para bang pagtawid sa isang lubad na nakabitin sa bangin ng kamatayan. Naalala niya ang ilang mga manghuhulang nagpasikat noon, niloko ang mga kilalang tao, at nang mabisto, isa-isa silang naglaho, kasabay ng kanilang pamilya. Napakagat siya ng labi, naguguluhan. Samantala, sinamantala ni Carmela ang pag-aalinlangan ng anak. Anak, makinig ka sa akin. Kapag nakalabas na ang iyong ama, agad mong hiwalayan si Adrian. Kung hindi, kapag nalaman ng mga bigati na niloko sila ng lalaking iyan, tayo ang babagsak kasama niya. Gusto mo bang hilahin niya ang buong pamilya Russo sa hukay? Lumalim ang titig ni Elise, sumiklab ang apoy sa kanyang dibdib. Mama, hindi mo ba naisip? Si Adrian ang nagdala ng doktor na nagligtas kay Papa. Paano mo siya magagawang pagtaksilan sa ganitong oras? Hindi ba tiyo ng tunay na kawalan ng utang na loob? Ngunit si Carmela ay hindi nagpapigil. Utang na loob. Ang buhay mo ba'y ibabatay mo sa isang mapanlinlang na biro ng tadhana? Para itong financial scam na pinasok ko noon, maganda sa una, pero sa isang iglap, lahat mawawala. Paano kung ganoon din ang mangyari dito? Mariin ang sagot ni Elise, nanginginig ang tinig. Hindi, Mama. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko iiwan si Adrian. Pero sa kalooban niya, may takot ding namumuo. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Adrian, baka balang araw, siya naman ang pag-initin ng mga makapangyarihang niloloko niya. Hayop ka talagang bata ka. Single ni Carmela, nanginginig sa galit. Pinipili mong sumire sa sarili mong pamilya para sa lalaking iyon. Pagkabigkas niya nito, bumalik si Adrian matapos ihatid ang mga bisita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit ang doktor. Kailangan na nating simulan ang proseso dito sa ospital. Maghahanda rin tayo ng rehabilitasyon at pangangalaga. Agad na tumanggo si Elise. Adrian, nariyan pa ba ang Zayking 180,000 na ibinalik ni Danica? Oo, narito sa akin. Ako na ang magbabayad. Sagot ni Adrian, at umalis muli upang pumila sa cashier. Pagkarinig nito, halos lumundag sa tuwa si Carmela. Ano? 180,000. At libre pa ang bagong opisina. Nako, malaking tipid ito. Nang marinig mula sa doktor na 20,000 lamang ang kailangang deposito, kumislap ang kanyang mga mata. 180,000 minus 20,000, may sobra pang 160,000. Agad siyang nagmamadaling humabol. Sa mismong hallway, hinarang niya si Adrian, hingal na hingal. Adrian Laurent. Ibigay mo ang tseke, ako ang magbabayad. Napatigil si Adrian, nagtaka. Hindi niya alam ang tunay na nasa isip ng kanyang biyenan. Mama, bumalik na lang po kayo sa ward at bantayan si Papa. Ako na ang mag-aasikaso. Ngunit nanlilisik ang mata ni Carmela, halos lumiyab sa galit. Anong klaseng tao ka? Sinabi ko nang ako ang magbabayad, ibigay mo ang tseke. Walang nagawa si Adrian Laurent kundi mapailang at maglabas ng tseke mula sa bulsa. Iniabot niya ito kay Carmela at marahang nagsabi. Mama, eto na po yung tseke. Agad namang kumislap ang mga mata ni Carmela. Parang batang nakahawak sa bagong laruan, masiglan niyang kinuha ang tseke at dali-daling tumakbo papunta sa cashier. Napabuntong hininga si Adrian habang pinagmamasdan ang biyenan. Alam niyang hindi pera ng ospital ang iniisip nito, kundi ang kung paano mapapakinabangan ang natitirang halaga. Wala na siyang nagawa kundi bumalik sa kwarto. Pagbalik niya, agad siyang tinanong ni Elise, may halong pagtataka sa tinig. Sinamahan ka ba ni Mama? Tumanggo si Adrian. Oo. Sinabi niya magbabayad daw siya ng bill. Napailing si Elise. Hay nako. Alam niya sa sariling puso, ang ina niya, bukod sa pagiging mata pobre, ay matako din sa pera. Kaya nang marinig ang tungkol sa refund na 180,000 piso, hindi na siya nagulat na agad itong gumawa ng paraan. Ngunit hindi na siya nagsalita pa.
Kilala niya si Carmela, kapag hinaranggan mo, gagawa ng eksena, iiyak, at hihintayin na bumigay ka. Samantala, abot-abot ang tuwa ni Carmela nang dumating sa cashier. Ibinagsak niya ang tseke sa mesa at mayabang na wika. Bayaran mo na ang bill ni George. Ako ang sisigot. Kinuha ng toll collector ang file at inisa-isa. Ang kailangan pong bayaran ay 20,000 piso lamang. May sobra pa kayong 160,000 piso. Kumislap lalo ang mukha ni Carmela. Ayos. Ay deposito mo na lang ang sobra sa personal account ko. At agad niyang iniabot ang ATM card niya. Ngunit biglang natigilan ang teller matapos silipin ang tseke. Nanlaki ang mga mata nito at napatingin ng matalim kay Carmela. Nina si Carmela. Ano bang problema mo? Bilisan mo, marami pa akong gagawin. Huminga ng malalim ang toll collector, saka inihagis pabalik ang tseke sa mukha niya. Hoy! Ano ka ba? Akala mo ba maloloko mo ako? Dalhin mo ang tseke na ito sa ospital. 100 million pesos. Ano to, hindi ka ba uminom ng gamot mo ngayon? Napatigil si Carmela. Ano? 100 milyon. Dali-dali niyang pinulot ang tseke at binilang ang mga zero, nanginginig pa ang daliri. 1, 10, 100, 1,000, 1,000,000, 10 milyon, 100 milyon. Halos mabingi siya sa sariling boses. 100 milyon. Diyos ko, ito'y kayamanan. Kayamanan. Mariing singgal ng toll collector. Tseke ng 100 milyon. Niloloko mo ba ako? Sa tingin mo maniniwala ako? Kapag hindi ka umalis dito, tatawag ako ng pulis. Fraud ang ginagawa mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carmela. Nanigas siya at halos malaglag ang puso. Diyos ko. Ang tseke pala'y hindi 180,000 piso, kundi 100 milyon. At walang ibang pinanggalingan iyon kundi kay Adrian Laurent. Lintik na lalaking yon. Nagngangalit siya sa loob-loob. Pinahamak ako. Gagamit ng pekeng tseke, tapos ako pa ang muntik ng makulong. Ngayon ay buo na ang loob niya. Kahit anong mangyari, hahampasin niya sa mukha ni Adrian ang tseke na ito. At sa harap mismo ni Elise, ipapakita niyang isa siyang mandiraya. At kapag dumating sa puntong iyon, wala nang ibang solusyon kundi diborsyo. Nag-uusap sina Adrian, Elise, at George nang biglang bumukas ang pinto ng ward ng malakas, halos mabali ang bisagra. Bagsik na pumasok si Carmela, hawak-hawak ang tseke at itinaas iyon na parang patalim. Galit na galit siyang sumigaw. Adrian Laurent. Hayop ka. Niloloko mo pa ako. Nagulat si Adrian, hindi alam ang dahilan. Mama. Ano po ang sinasabi ninyo? Kailan ko po kayo niloko? Hindi siya pinansin ni Carmela. Dumiretso ito kay Elise, halos umiiyak sa drama. Anak. Prinsesa ko. Ay divorce mo na ang lalaking yan. Magnanakaw, manloloko. Sinira niya ang buhay natin. Nanginig ang tinig ni Elise. Mama, anong nangyayari? Ibinagsak ni Carmela ang tseke sa mesa. Tingnan mo. Fake check na 100 milyong piso. Pati ang cashier muntik na akong ipapulis. Gusto mo bang ang nanay mo'y mabulok sa kulungan? Natigilan si Adrian. Napahawak siya sa ulo. Patay, bulong niya. Bigla niyang naalala, ang tseke galing kay Juliet. Nalagay sa bulsa at napagpalit niya sa 180,000 piso. Walang hiya, bulong niya sa sarili. Paano ko ipapaliwanag to? Nanlamig ang mukha ni Elise. Adrian. Pati ba naman sa ganito, magnanakaw ka na? Fraud. Mabilis siyang umiling. Mahal ko, hindi. Misunderstanding lang to. Misunderstanding. Sigaw ni Carmela. Kung hindi sa akin napunta to, siguradong ginamit mo na to sa panloloko. Gusto mo bang madamay ang pamilya natin at mapatay tayo ng mga taong niloko mo? Halos manginig na rin si Elise sa takot at galit. Adrian Laurent. Kung hindi mo to maipapaliwanag, hihiwalayan kita. Kahirapan kaya kung tiisin. Pero kung magnanakaw ka at mandiraya, hinding-hindi ko kaya. Wala nang nagawa si Adrian kundi magpanggap na seryoso. Mahal ko, sasabihin ko ang totoo. Ang tseke na yan, binili ko sa punerarya. Ha! Sabay na napasigaw sina Elise at Carmela. Punerarya. Tumikim si Adrian, pilit na matino ang mukha. Si Lolo, dumalaw sa panaginip ko. Wala raw siyang pera sa kabilang buhay, kaya nabyuli. Kailangan daw niya ng pambili. Kaya bumili ako ng tseke, tigi 100 milyon daw ang halaga. Mas praktikal kaysa sunugin ang sangkaterbang Ming notes. Kaya ayan, nagkamali lang ako ng tseke at naibigay sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Totoo ba yan? Naman. Sagot agad ni Adrian.
Isipin mo, may maniniwala ba sa tseke na 100 milyong piso? Kahit sino, hindi mabobola niyan. Pati cashier, hindi naniwala. Napaisip si Elise. Tama nga. Walang matinong tao ang bibili sa ganyang kalokohan. Humupa ng kaunti ang tensyon sa mukha ni Elise. Mahigpit niyang iniabot pabalik ang tseke. Isunog mo yan mamaya. Para kay lolo mo, hindi para sa amin. Isa pang kalituhan, baka malagay tayo sa alanganin. Agad namang tumanggaw si Adrian. Opo, mahal ko. Hindi na mauulit. Mabilis siyang naglabas ng panibagong tseke, 180,000 piso naman ang halaga. Inabot niya ito kay Carmela. Mama, eto po ang tunay. Sigurado na po kayo ngayon. Pagkaabot, may halong panunuyo pa siya. Buti na lang naagapan. Kung nasunog ko pa ito, sayang na sayang. Matalim siyang tinitigan ni Carmela. Kung hindi lang sa tseke, baka sinampal na niya ito. Pero sa huli, tinanggap pa rin niya. 160,000 piso ang sobra dito, akin na yon, bulong niya sa sarili, bakas ang kasakiman sa mga mata. Nakahinga ng maluwag si Adrian. Buti na lang, mabilis ang utak niya. Kung hindi, baka tuluyan na siyang pinaalis ng asawa. Ngunit lihim siyang natawa. Kung nalaman lang ni Carmela na tunay ang zeking 100 milyong piso, baka nagwala ito at tumalon na sa bintana sa sobrang tuwa. Habang nagpapahinga, biglang may narinig silang boses mula sa labas ng ward, puno ng luha at pagkabalisa. George! Anak ko! Nabalitaan kong naaksidente ka. Diyos ko, muntik na akong atakihin sa puso. Nandito na si Mama. Napasimangot si Adrian. At maya-maya pa, dumating si Amanda Rousseau, bitbit ang tungkod, kasama sina Hubert Rousseau, Hugo, at Sophie. Pulo ang mga mata ni Amanda, halatang bagong iyak. Agad niyang nilapitan ang anak. George! Anak ko! Narinig kong naaksidente ka. Halos ikamatay ko sa kaba. Kumusta ka na? Napalunok si George. Kahit may hinanakit siya sa ina, dama pa rin niya ang tunay na pagkalinga nito. At sa harap ng luha at pag-aalala, hindi niya nagawang maging malamig. Ma, ayos lang ako. Huwag ka nang mag-alala. At sa kaibuturan ng puso niya, bagamat puno ng tampo, naduraj pa rin siya sa yakap ng sariling ina. Kabanata 327. Nakunat ang noo ni Adrian Laurent. Hindi naman siya kabilang sa pamilya Rousseau, kaya't malinaw sa kanya na isa lamang itong mapait na pukana ni Amanda Rousseau. Ngayon, desperado na ang pamilya Rousseau. Kapag tuluyang bumagsak ang Rousseau Group, si Ginang Rousseau ay tiyak na mahuhulog sa kawalan at mawawala ng lahat. Alam ni Adrian, ito'y isang babae na buong buhay ay nakasanayan ang magpanggap na matatag, mas gugustuhing mamatay kaysa tanggapin na siya'y mahirap at walang-wala. Kaya't gagawin niya ang lahat, kahit ang pinakadesperadong paraan, para mailigtas ang pamilya. Noon, pinilit niyang bamola at saktan si Elise, ngunit ni minsan ay hindi siya binigyan ng pagkakataon nito. Sinubukan niyang daanan sa pera at kumbansihin si Carmela, ngunit bigo rin. Ngayon, lumingon siya kay George, at gamit ang isang malupit na pukana, pinuntirya nito ang anak na madaling masindak at madaling maniwala. Ito na marahil ang huling barahan niya. Si George, sa puntong iyon, ay tuluyan ng nadadala. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib, at sa puso niya ay unti-unting sumibol ang respeto at awa para sa ina. Napaluha siya at nagsabing, Mama, hindi ko kayo sinisisi. Alam kong wala akong silbi. Hindi ako kasing galing ng kuya, hindi ako kasing lakas ng kuya. Paulit-ulit kitang binaygo, patawad, Mama. Mariing hinawakan ni Amanda ang kamay ng anak at halos maiyak. Anak, naiintindihan mo na ngayon ang sakripisyo ng iyong ina, kahit mamatay ako ngayon, sulit na. Mabilis namang lumapit si Hubert Rousseau at nanginginig na sabi. Mama, huwag niyo pong sabihin yan. Nawala na kami ng ama, huwag niyo pa kaming iwan. Hindi namin kakayanin. Nagpunas ng luha si Ginang Rousseau at ngumiti ng malungkot. Kung nasa puso ninyo ako, kahit mamatay ako, nakangiti akong papano. Pero, huwag niyo kalilimutan, kayo ay mga magkakapatid. Tanging pagkakaisa lamang ang magpapatatag sa pamilya Rousseau. Kung kayo'y magtutulungan, ano pang dapat katakutin? Paulit-ulit na tumanggaw si Hubert. Mama, tama kayo. Simula ngayon, makikipagkaisa ako kay George. Bubuuan naming muli ang pamilya Rousseau. Si George naman, bagamat nag-aatubili, ay nahulog na sa bitag ng kanyang ina. Napasinghap si Adrian sa loob-loob niya. Napakahusay ng matandang ito. Sa ilang salita lang, nagawang bihagan ang isip ni George at buong siglang nagsabi. Mama, huwag kayong mag-alala. Ako man, makikipagtulungan kay kuya. Nagningning ang mga mata ng matriarka, at napasigaw ng paulit-ulit. Mabuti. Mabuti.
Mabuti. Pagkway hinarap niya sina Hugo at Sophie na kanina patahimik. Kayo namang dalawa. Humingi kayo ng tawad kina Elise at Adrian. Bagamat hindi kayo tunay na magkakapatid, kayo'y magpipinsan. Dugo ang nag-uugnay sa inyo, kaya paano nyo nagagawang maging ganoon kabagsik? Mariing tinapunan ng tingin si Sophie. Sophie, ikaw lalo na. Kanina lang sa opening ceremony, nakipagsagutan ka pa sa pinsan mo. Ano pa bang hinihintay mo? Humingi ka na ng tawad. Walang nagawa ang magkapatid kundi yumuko ng malalim at same time na nagsabi. Elise, Adrian, kami nagkamali. Patawarin niyo kami. Hinding-hindi na namin kayo lalabanan. Nagulat si Elise. Hindi niya inakalang darating ang araw na ang mga pinsang ito, na paulit-ulit siyang sinaktan, ay yuyuko at kikilalanin ang kanilang pagkakamali. Subalit, sa harap ng kanilang same time na pagsisisi, siya'y nagpakumbaba rin at malumanay na nagsabi. Kalilimutan ko na ang nakaraan. Halos mapasigaw sa tuwa si Mrs. Russo at agad na idinugtong. Elise, ang iyong ama ay nangangailangan ng tahimik na kapaligiran upang tuluyang gumaling. Ang villa ng Russo, kahit luma na, ay mas maayos kaysa sa inyong tinutuluyan ngayon. Mas ligtas doon, mas komportable. Bakit hindi na lang kayo bumalik sa amin? Agad namang sumang-ayon si Hubert. Tama ang sinabi ni Lola. Elise, ang pinakamahalaga ay ang paggaling ng iyong ama. Kailangan niya ng kapaligirang payapa at maaliwalas. Huwag ka nang mag-alinlangan, bumalik na tayo sa villa. Magpapadala ako ng mga nurse na magbabantay 24 na oras. Nakikinig si George mula sa kanyang kama, at agad na nabalisa. Sa puso niya, isang init ang bomb-alot, isang pagnanasang muling buuin ang kanilang pamilya. Kaya't hindi niya napigilan at marahang bulong kay Elise. Elise, baka maaari tayong umatras at tanggapin ito. Naguluhan si Elise. Sa totoo lang, hindi niya matukoy kung tama ba o mali ang ipinapakita ng kanyang lola. Ngunit sa harap ng eksenang iyon, si Lola, si Papa, si Mama, si Tito, magkahawak kamay, umiiyak, nagkakasundo, nadala rin ang kanyang damdamin. At higit sa lahat, ang iniisip niya ay ang paggaling ng kanyang ama. Kung ang paglipat sa villa ay makakatulong, bakit pa siya mag-aatubili? Kaya't nang sumingit si Carmela at nagmakaawa. Elise, anak, ang gandang pagkakataon nito. Huwag mo nang sayangin. Sumang-ayon ka na. Sa wakas, napabuntong hininga si Elise at tumango. Sige, pumapayag na ako. Halos mapatalon sa tuwa si Mrs. Russo. Sa loob-loob niya'y nagsisigaw ng tagumpay. Natapos din. Ha ha ha. Ang mga batay naloko ko na. Si George, walang silbi. Si Carmela, pera lang ang habol. Si Adrian, puro paeklat. At si Elise, kahit medyo matatag, kaya ring bolahin. Ang mapait kong Tukana ay nagtagumpay. Nagningning ang kanyang mga mata, at halos hindi maitago ang yabang. Si Hubert naman ay palihim na napahanga. Ang ina ko, walang kapares. Ang Tukana niya'y parang eksaktong isinulat sa aklat, magsimula sa nakababatang kapatid, palawakin sa buong pamilya, at sa huli mautos si Elise. Perpekto. Ngunit bago tuluyang mahulog ang lahat sa bitag, mabilis na kumilos si Adrian. Lola, Tito, natural lamang na isipin ang kaligtasan ng lahat. Pero, hindi na nakapagpigil si Hugo at biglang sumabat. Ano pa bang pero? Wala kang karapatang makialam sa mga usapin ng pamilya Russo. Sobra ka na. Pak! Isang malakas na sampal mula kay Ginang Russo ang dumapo sa pisngi ni Hugo. Walang galang. Ganyan ka ba makipag-usap sa bayaw mo? Sigaw niya, nagngangalit ang mata. Natulala si Hugo. Doon niya lang naunawaan ang kanyang pagkakamali. Muntik na. Kung nagpatuloy ako sa pangungutya kay Adrian, baka mabisto ang Tukana ni Lola. Mababasag ang lahat ng plano. Sa takot, mabilis siyang lumuhad at nagpaliwanag. Patawad, bayaw. Kasalanan ko. Pasensya na, hindi ko mapigil ang bibig ko. Mariin niyang sinampal ang sariling pisngi ng 2 beses at nagmukhang tapat sa paghingi ng tawad. Ngunit sa loob-loob ni Adrian, malamig ang kanyang ngiti. Ang pamilya Russo, handa talagang gawin ang lahat para sa palabas nilang ito. Para ilantad ang tunay na kulay ng grupong ito, sinabi ni Adrian Laurent, sabi ko nga, okay lang kayong bumalik dito para manirahan. Pagkatapos ng lahat, pamilya pa rin kayo. Pero ngayon, nakapagsimula na si Elise ng sariling studio, kaya kailangan ko nang sabihin ng maaga, hindi na siya babalik sa Russo Group para magtrabaho. Ha! Biglang parang natapakan ang buntot ni Ginang Russo, at agad na tumayo. Paano mo nagawa yan? Sinabi ko, hindi lang dapat magsama-sama ang pamilya, kundi dapat magamit ang kanilang lakas. Babalik sa Russo family, pero hindi sa Russo Group.
Ngumiti si Adrian Laurent. Lola, sinabi mo na para sa kaginhawahan sa pag-aalaga kay Papa, kaya niyaya nyo kaming bumalik. Kung gusto ninyo, okay lang kami. Pero ang pagbabalik sa Russo Group, hindi pareho sa pagbabalik sa tahanan, di ba? Hindi. Matatag na sagot ni Mrs. Russo. Kapag bumalik na siya sa pamilya, dapat magsimula siyang magtrabaho sa Russo Group agad. Ngunit si Adrian ay bahagyang komandat kay Elise. Elise, bagong bukas lang ang kumpanya mo, at wala pang negosyo. Napakahirap patakbuhin ito mag-isa. Kaya't mas mabuti pang isara muna ang kumpanya. Kung babalik ka sa Russo Group, mas magiging maginhawa at madali ang buhay mo. Nakaramdam ng kakaiba si Elise sa sinabi ng lola. Tama nga si Adrian. Ang kagustuhan ni Mrs. Russo na bumalik ang pamilya sa Russo family ay peke, ang gusto niya talaga ay bumalik sa Russo Group. Kaya nga, lahat ng pagpapakita ni Adrian ay pawang palabas lang. Kung hindi siya mabilis kumilos, baka maloko siya. Dahil dito, agad na sinabi ni Elise kay Ginang Russo, Lola, nagpapasalamat ako sa pag-anyaya ninyong bumalik kaming pamilya, pero tama si Adrian. Magkaiba ang pagbabalik para manirahan at pagbabalik para magtrabaho. Kaya hindi ako babalik sa Russo Group. Gusto kong patakbuhin ang sariling studio ko. Nakita ni Ginang Russo ang determinasyon ni Elise at nag-init ang ulo niya sa galit kay Adrian. Lahat ng kanyang panlilinlang, nabigo. Agad siyang nagkunwaring malungkot at umiiyak, Elise, galit ka ba sa lola mo? Umuwi ka na lang at bumalik sa trabaho. Pinagsisikapan namin ang bagong simula ng pamilya, hindi ba tama yon? Bakit mo kailangan pang may sariling studio? Ngunit mariin ang sagot ni Elise, Lola, hindi ito tungkol sa kapatawaran. Naiintindihan ko na ngayon, hindi sagot ang ipasa sa iba ang problema. Mas mabuti ang sariling mundo, kahit maliit na bubong lang na magbibigay lilam at proteksyon. Kaya pinili kong magsimula ng sarili kong negosyo kaysa bumalik sa Russo Group. Si George at Carmela ay nag-aalangan, Elise, bakit ka pa matigas? Ang saya sana kung bumalik ka. Mas maginhawa pa kaysa sa sarili mong negosyo. Hindi nagatubili si Elise, Papa, Mama, desisyon ko ito. Huwag niyong ulitin. Hindi niyo ako mapapabago. Alam ni Amanda Russo na dito na magtatapos ang laban. Kung hindi bumabalik si Elise, wala nang halaga ang pagtatalo sa mga magulang. Kaya tahimik na lang siyang nagngingit-ngit at naghahanda ng panibagong panlaban. Napalapit siya kay Elise, nanginginig, at biglang lumuhad sa harap niya. Napatingin ang lahat. Sino ang mag-aakala na si Amanda Russo, na palaging mataas ang tingin sa sarili at mayabang, ay luluhod para kay Elise? Ganito ang kabaligtaran ng lahat nilang akala. Si Hubert Russo mismo ay hindi makapaniwala na handa ang ina niyang gamitin ang sariling katawan para lokohin si Elise pagbalik nila. Hindi siya sanay na lumuhad sa iba. Kailan niya huling ginawa iyon? Natigilan si Elise. Lola, ano po ang ginagawa ninyo? Tumayo na po kayo at magsalita. Pasensya ka na, Elise, ang sambit ni Mrs. Russo na puno ng paghingi ng tawad. Kasalanan ng lola noon. Patawarin mo ako, at bumalik ka sa Russo house para tumulong. Hindi mabubuhay ang pamilya ng Russo nang wala ka. Pakiusap, bumalik ka. Iba ang anyo ni Ginang Russo, wala na ang dati niyang kayabangan, ang mukha niya ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Nanganganib na ang pamilya, at handa na siyang gawin ang lahat para bumalik si Elise. Nakita ni Hubert, kasama sina Hugo at Sophie, ay sabay-sabay na lumuhad rin, nakikiusap kay Elise. Ngunit nalilito si Elise. Hindi niya akalaing ang lola niyang itinuturing na mukha ng dangal ay maglaluhod at hihingi ng tawad sa harap ng lahat. Mukhang ubos na talaga ang pamilya Russo. Habang nananatiling malamig at walang emosyon si Elise, patuloy ang pag-iyak at paghingi ng tawad ni Ginang Russo. Elise, maawa ka sa lola mo, hindi kayang mabuhay ng pamilya Russo nang wala ka, bumalik ka na. 3 beses siyang kumalampag sa sahig sa harap ni Elise, halos parang mamamatay sa pagluha sa sahig. Ikaw, sobra na, wika ni Elise. Lumapit si Adrian Laurent kay Mrs. Russo at malamig na sabi, Lola, salamat sa pagbisita kay Papa, pero hindi kami babalik sa Russo Group. At nagbigay ng malinaw na utos, maaari na po kayong umalis. Hindi na napigilan ni Mrs. Russo ang kanyang luha. Adrian Laurent, noong wala ka pang pwesto sa Russo family, binigyan ka namin ng pagkain, damit, at tirahan. Hindi ba't dapat magpasalamat ka? At ngayon, gusto mo pa kaming hatiin. Ngumiti si Adrian, malamig at matatag, pasensya na, Lola. Ang nagpakain sa akin ay sina Elise, Papa, at Mama. Wala kayong naibigay kundi panunuya at pagtawag sa akin na wala akong silbi. Bakit ako magpapasalamat? Napalingon siya at may ngiting malamig.
Huwag ninyong akalain na hindi ko alam ang plano ninyo. Gusto ninyong lokohin si Elise pabalik sa pamamagitan ng panlilinlang para tumulong sa Russo Group at buhayin muli ang kumpanya. Mali ba ako? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.